Sa isang lugar sa Africa, sa lupang tinatawag na Zamunda, ang Afrikanong prinsipe ay nagising sa pamamagitan ng kanyang alarm clock. Tumutugtog ang orkestra ng magandang awitin. Binati siya ng magandang umaga ng ilang mga kababaihan, at binati rin ng kanyang tagapaglingkod. Hiniling niya sa kanyang tagapaglingkod kung sa isang beses ay maaari niyang gamitin ang banyo sa pamamagitan lamang ng kanyang sarili. Sunod na eksena, siya ay tinutulungan sa iba't ibang bagay tulad ng paglilinis ng katawan, pagsisipilyo, at maging sa pagbibihis. Kalaunan, siya ay tinanong ng kanyang tagapaglingkod kung nasasabik itong makilala ang kanyang mapapangasawa ngayong siya ay 21 taong gulang na. Sumagot naman ang prinsipe na hindi siya magiging sabik tungkol sa babae na hindi pa niya kailanman nakikita. Sa oras ng almusal, napansin ito ng kanyang mga magulang na tila nalulungkot kaya tinanong kung anong meron. Si Prince Akim ay lumapit sa kanila at nagsimulang magpaliwanag na siya ay napapagod na walang anumang ginagawa sa kanyang sarili. Sinasabi niya na gusto niyang magluto, magbihis, punasan ang kanyang mismong likuran, at piliin ang kanyang mapapangasawa. Ang kanyang ama na si King Jaffe ay nagpaliwanag na normal lamang na makaramdam ng pagkabalisa tungkol sa unang pakikipagkita sa babae na kanyang mapapangasawa. Biglang lumapit ang kanyang mabuting kaibigan na si Semi at tinanong kung handa na ito sa kanyang araw-araw na pag-eehersisyo. Ang magkaibigan ay umalis, at habang sila ay nagsasanay, pinag-usapan nila ang babaeng mapapangasawa ni Prince Akim. Inilarawan ni Semi na dapat ito ay magandang mukha, matikas, at maganda ang pangangatawan. Tugon ni Akim na hindi lamang niya gusto ang isang magandang asawa, ngunit isang mapaghamong intelektual. Sinabi ni Semi na tradisyon ang magkaroon ng asawang tanga, ngunit ipinahayag ni Akim na sa pagkakataong ito ay kailangang baguhin. Sunod na eksena, ang maharlikang kasalan ay nagsimula, at ipinresenta ng ama ng magiging reyna ang anak na babae. Nagsimula ang isang kamanghamanghang palabas, na puno ng maraming mananayaw ang silid ng trono. Bigla silang tumigil, at ang magiging reyna ni Prince Akim na si Imani ay naglalakad palapit sa kanya. Sa paningin ng mga tao, siya ay napakaganda ngunit si Akim ay hindi napahanga dahil interesado lamang siya sa kanya bilang kapwa-tao. Hiniling ni Akim na kausapin ang babae at ang mga tao sa paligid ay naguguluhan. Ipinahayag ni Prince Akim na nais niya munang kilalanin ang babae bago sila magpakasal. Tinanong niya si Imani tungkol sa kanyang pagkatao, at sumagot ang babae na siya ay sinanay mula nang ito ay ipinanganak upang pagsilbihan si Prince Akim. Nang tinanong tungkol sa kanyang paboritong pagkain at paboritong musika, sumagot lamang ito na kahit anong gustuhin ni Akim ay gusto rin niya at gagawin niya ang anumang bagay na ipapagawa sa kanya. Hiniling ni Akim na tumahol siya na parang aso na ginawa naman ng babae, at pagkatapos ay hiniling na tumalon habang nakataas ang isang paa. Biglang pumasok ang hari at hiniling ni Akim na iwanan sila. Inakala ni King Jaffe na ang dalawa ay nagkakasundo. Pagkatapos ay hiniling ni Akim sa kanyang ama na mag-usap sila. Sinabi niya sa kanyang ama na hindi pa siya handa para sa kasalan. Tugon ni King Jaffe na hindi nila kailanman pinag-usapan ang tungkol dito. Ngunit tinanong ang prinsipe kung hindi pa ba ito nakikipagtikiman sa kanyang mga tagapaligo. Tugon ni Akim na hindi ito tungkol doon, ito ay tungkol sa hindi pa niya kailanman nilisan ang kaharian ng Zamunda, at gusto niyang makita ang mundo. Tugon ng kanyang ama na nauunawaan niya, sinasabing ang kanyang anak ay tama, maaari siyang lumabas mula sa kaharian at makita ang mundo. Mag-enjoy sa kanyang sarili, matupad ang bawat sexual na hangarin, ngunit pagkatapos ng 40 araw ay babalik siya upang pakasalan si Imani. Ang hari ay bumalik at inanunsyo sa lahat na ang kasalan ay magpapatuloy pagkatapos ng 40 araw, at maaari na silang umuwi. Nakiusap si Akim kay Semi na huwag nitong sabihin sa kahit sino ang totoo niyang motibo sa pagpunta nila sa Amerika para hanapin ang kanyang mapapangasawa. Tinanong siya ni Semi kung anong mali kay Imani, at tugon ni Akim na gusto niya ang isang babae na talagang magugustuhan niya. Sunod na eksena, lumipad ang magkaibigan papuntang Queens sa New York, dahil naisip nila na ito ang pinakamagandang lugar upang mahanap ang kanyang magiging reyna. Sinabi ni Akim sa kanyang kaibigan na kailangang walang makaalam na siya ay isang dugong maharlika. Pagkatapos ay pumara siya ng taxi. Tinatanong sila kung nais talaga nilang pumunta sa Queens, at si Akim ay positibo na ito ang kanyang nais. Pagdating nila doon ay hindi maiwasan ng mga tao na mapatingin sa kanila.
Habang sila ay nakikipag-usap sa landlord tungkol sa pangungupahan ng silid, ang lahat ng kanilang gamit ay tinangay ng mga magnanakaw. Sinasabi ni Akim na gusto niya ng kakarampot na tirahan, at tugon ng landlord na siya ay dumating sa tamang lugar. Mayroon lamang silang isang banyo sa silid at sinabing ito ang kanilang hinahanap. Ilang sandali pa ay lumabas ang magkaibigan at nakita nilang suot na ng mga tao sa paligid ang kanilang mga damit. Iminungkahi ni Akim na kailangan siguro nilang magpalit ng damit tulad ng pananamit ng mga taga New York. Pagkatapos nilang magpalit ng damit, sila ay pumasok sa isang barbershop para magpagupit ng buhok bago sila kumilos sa paghahanap ng magiging reyna ni Akim. Pumasok sila sa bar at nakikipag-usap sa mga kababaihan para makahanap ng isang babae na mukhang magandang prospect. Ngunit sila ay tila mga nakakatuwa, kakaiba, masyadong demanding sa uri ng lalaki na gusto nila, at ang iba ay mga bading. Pagkatapos ay tinanong nila ang may-ari ng barbershop kung saan sila makakahanap ng magandang babae. Nalaman nila na makakahanap sila ng ilang mabuti at malinis na kababaihan sa Black Awareness Rally na kasalukuyang ginaganap sa lugar. Pumasok sila sa rally habang nakikinig sa taong relihiyoso. Ilang sandali pa, ang isang taong nagngangalang Cleo McDowells na siyang nag-organisa ng kasiyahan ay hiniling sa kanyang anak na si Lisa na huwag kalimutan ang restaurant sa kanyang talumpati. Tugon ng anak ay hindi niya ito gagawin. Si Lisa ay isang edukado at matalinong babae kaya naman si Akim ay naging interesado. Humingi siya ng donasyon upang muling itayo ang Lincoln Park. Habang ang kanyang boyfriend at ang mga ilang audience ay walang ibinigay, si Akim ay nagbigay ng malaking halaga, at sinabing kailangan niyang makilala ang babae. Sunod na eksena, ang magkaibigan ay nagtatanong ng trabaho sa McDowells, tugon ni Cleo na lilinisan nila ang sahig at mga bintana. Gayunpaman ay wala pang naging karanasan ang magkaibigan sa paglilinis. Kalaunan, sinusubukan ni Akim na magpakilala kay Lisa ngunit hindi masyadong swabe ang kanyang naging diskarte. Sinasabi niya kay Lisa na kapag gusto nito ng kagyat na pagtatapon ng kanyang basura, sa katunayan kapag naiisip niya ang basura ay dapat isipin niya si Akim. Ilang sandali pa ay dumating ang boyfriend ni Lisa sa McDowells. Masaya si Cleo sa kanyang pagdating at nag-alok ng libreng milkshake. Nang makita ni Lisa ang boyfriend, sinasabi niya na kahapon ay may isang taong nagbigay ng donasyon na malaking halaga ng pera para maisalba ang Lincoln Park. Pagkatapos ay tinanong ito kung siya iyon, tugon ni Daryl ay ginawa niya ito ng may kasiyahan at si Lisa ay nagagalak. Sa kanilang paglabas, hiniling ni Daryl kay Akim na ingatan ang kanyang milkshake. Sunod na araw, isa sa mga empleyado ng McDowell ay sinasabing hindi niya alam kung paano sa Africa, ngunit dito sa New York, nakukuha ng mga mayayaman ang lahat ng mga chicks. Tugon ni Akim na kailangan niyang magsikap sa pagtatrabaho. Sinabi ng empleyado na napaka-imposible dahil si Daryl ay nabubuhay sa mga imbensyon ng kanyang ama, at si Akim ay walang kakayahan na makipagkompetensya sa mga taong katulad nila. Kalaunan, sa bahay ng McDowells, ang kapatid ni Lisa na si Patrice ay sumasayaw hanggang sa may kumatok sa pinto. Ito ay isang padala para kay Lisa. Nang ito ay kanilang buksan, nagulat sila nang makita ang hikaw na gawa sa diamond kasama ang tala na sinasabing ito ay mula sa tagahanga at hindi kay Daryl. Sunod na araw, sinasabi ni Semi kay Akim na ipagtapat kay Lisa na siya ang nagpadala ng hikaw na may halagang $500,000 para makuha niya ang babae at umalis na sa lugar na ito. Tugon ni Akim na hindi niya ito gagawin dahil siya ay may mas magandang plano. Ilang sandali pa, ipinakilala ni Lisa si Akim sa kanyang kapatid na si Patrice. Tinanong siya kung gusto niyang sumama sa kanila para manood ng St. John basketball game, at agad namang nagagalak na pumayag si Akim. Tugon ni Lisa na mabuti yan, pwede na silang mag-double date. Sa laro, kumilos si Akim na parang nasusundan niya ang laro, ngunit sa katunayan ay hindi niya ito naiintindihan. Hinamak ni Daryl si Akim kung saan tinanong kung anong laro ang kanilang nilalaro sa Africa, kung naglalaro ba sila ng habulan ng mga unggoy. Tugon ni Akim na naglalaro sila ng soccer, at sabi naman ni Daryl na hindi niya gusto ang laro na hindi ginagamitan ng kamay. Pagkatapos ay biglang hinawakan ni Patrice si Akim ngunit si Akim ay umiwas at nagpaalam para pumunta sa banyo. Sa banyo, ang isang lalaki ay biglang lumuhod sa harap ni Akim at sinasabing ito ang pinakadakilang araw sa kanyang buhay. Si Akim ay agad na umalis ngunit hinabol siya ng lalaki at humihiling na kumuha ng litrato kasama siya.
Si Lisa at Daryl ay dumating doon habang ang lalaki ay nagsasabing pahahalagahan niya ang karanasang ito habang siya ay nabubuhay sa mundo. Tinanong nila kung sino iyon, tugon naman ni Akim na ito ay nakilala lamang niya sa banyo. Kalaunan, narinig ni Akim ang sinabi ni Daryl kay Lisa na dapat na itong umalis sa kanyang trabaho. Siya na ang bahala sa kanya at ibibigay ang lahat ng kanyang anumang naisin. Tugon ni Lisa na gusto niya ang kanyang trabaho at hindi niya gusto ang anumang bagay. Nang si Daryl ay umalis para kumuha ng kape, hiniling ni Lisa kay Akim na umupo at magpahinga saglit. Humihingi siya ng paumanhin sa ginawa ni Daryl sa basketball game. Tugon ni Akim na hindi ito mapigilan ni Daryl at sinasabing hindi siya karaniwan. Hindi pa nakakita ng isang tao na ipinagmamalaki ang paglilinis ng sahig. Nagbigay si Akim ng kasabihan kay Lisa na sinasabing kailangan muna ng isang tao na matutong tumayo at lumakad bago lumipad, at ang dalaga ay namangha. Biglang may pumasok na magnanakaw sa restaurant at sinisigawan ang mga empleyado na ibigay sa kanya ang lahat ng pera. Si Daryl ay takot at agad na nagtago. Kinuha ni Akim ang map at nagpaalam sandali. Naglakad siya palapit sa magnanakaw at sinabihan ito na ibaba ang kanyang armas. Nagpatuloy ang magnanakaw sa kanyang pagbabanta at sinigawan si Akim na umatras. Ngunit si Akim ay mabilis na umatake at si Semi ay tumalon mula sa counter at kinuha ang baril, at ang magnanakaw ay sumuko. Napahanga si Lisa, at si Cleo ay nagpasalamat para sa ginawa ng magkaibigan. Kaya naman ay inimbitahan sila para sa get-together sa kanyang bahay sa darating na katapusan ng linggo, at si Akim ay kinikilig. Dumating ang katapusan ng linggo at hiniling sa kanila ni Cleo na tulungan ang mga tao na pumarada ng kanilang mga sasakyan. Dinala si Akim sa loob ng bahay at sinasabing sila ay magtatrabaho rin sa bar mamayang gabi, ipinapakita sa kanya kung ano ang kanyang dapat gawin. Nagkwento si Cleo tungkol sa kanyang buhay, ipinapaliwanag na gumugol siya ng 30 taon para makamit ang ganitong bahay. Sinasabi kay Akim na magagawa din niyang makamit sa loob ng 20 hanggang 30 taon ng pagsusumikap sa trabaho. Pinuri naman siya ni Akim, sinasabing ang bahay ay napakaganda. Pagsapit ng gabi, habang nagpapatuloy ang party at patuloy na pinupuno ni Akim ang mga baso ng lahat, sinasabi ni Daryl na pipigilan niya sana ang magnanakaw ngunit naunahan lamang siya ni Semi. Sinasabi ni Daryl ang tungkol sa kanyang pilosopiya sa mga kababaihan ay magkapareho. Dapat ay maging agresibo at sabihin sa kanila kung ano ang gagawin, paniniwala niya na ganun ang mga kababaihan. Ilang sandali pa, naglakad sina Cleo at Daryl sa harap ng lahat at hiniling ang kanilang atensyon. Sinasabi ni Cleo na mayroon siyang napakagandang balita, kung saan si Daryl ay nag-propose at masayang tinanggap naman ito ni Lisa. Si Lisa ay hindi masaya, at galit na isinama si Daryl palabas para sila ay makapag-usap na silang dalawa lang. Sinasabi niya na si Daryl at ang kanyang ama ay hindi pwedeng basta-basta na lamang magplano para sa kanyang buhay habang wala siya, at pagkatapos ay umalis. Ilang sandali pa, dinalhan ni Akim si Lisa ng jacket at hiniling sa kanya ng dalaga na samahan ito. Tinanong naman ng binata kung ayos lang siya at sumagot ang dalaga na ayos lang ito, ngunit kapag hindi siya pinilit sa pag-aasawa. Sinabi ni Akim na batid niya kung ano ang nararamdaman ng dalaga dahil karamihan ng mga tao sa kanyang mismong bansa ay nagkakaroon ng arranged marriage. Sinasabi ni Lisa na galit siya doon, at tinanong si Akim kung bakit ito nag-overreact. Tugon ni Akim na ang unang reaction ay kadalasang tama, at pamumuna ng dalaga na si Akim ay napakadaling kausap. Sunod na araw, tinatamad si Semi na pumunta sa trabaho, sinasabing hindi niya gustong umalis sa ganitong pakiramdam. Tugon ni Akim na ayos lang na linisin niya ang silid sa itaas. Ngunit kailangan niyang pumasok sa trabaho para hindi masabotahe ang kanyang relasyon sa McDowell's. Pagkatapos ng trabaho, sinasabi ni Lisa na parang may utang na loob ito kay Akim kaya niyaya niya ito sa hapunan, at si Patrice ay naroon. Sa halip ay sinabi ng binata na gusto niyang ipakita ang kanyang apartment, at magluluto siya para kay Lisa. Ang dalaga ay medyo nagulat ngunit masaya. Una niyang sinabihan ng dalaga na ang kanyang bahay ay napakahirap, tugon naman ni Lisa na wala siyang pakialam tungkol doon. Pagsilip ni Akim ay nakita niya kung paano inayos ni Semi ang loob ng apartment at siya ay nagulat. Nagdahilan si Akim, kung saan nagagalit ito kay Semi. Sinasabi niya na papatayin niya ito kung sisirain nito ang relasyon niya kay Lisa. Pagkatapos ay kinuha ni Akim ang pera ni Semi para hindi na ito makapagdulot ng anumang kalokohan.
Lumabas si Akim at humingi ng paumanhin kay Lisa dahil kinakailangan nilang kumain sa labas ngayong gabi. Habang sila ay namamasyal, ibinigay ni Akim ang pera sa magkapatid na homeless. Habang sina Akim at Lisa ay naghahapunan sa isang restaurant, dumaan ang magkapatid na homeless at labis na nagpapasalamat kay Akim. Pagkatapos ay napansin ni Lisa na mahal siya ng mga tao, sinasabing tila may kumikinang sa kanyang paligid. Nang ibinigay sa kanila ang bill, gustong bayaran ito ni Akim ngunit sinabi ni Lisa na sana ay tumigil na siya sa pag-aalala tungkol sa pagiging mahirap, at hayaan siyang magbayad. Sinasabi niya na kung gusto niya talaga ng mayamang lalaki ay si Daryl sana ang kasama niya ngayon. Walang tugon si Akim tungkol dito, ngunit hiniling niya kay Lisa na sila ay sumayaw, at masayang tugon ng dalaga na yes. Habang sumasayaw, nagsimulang maghalikan ang dalawa. Sa ibang lugar, si Semi ay nagsulat ng liham para kay King Jaffe para makiusap na magpadala ng $300,000 dahil naubusan na sila ng pera. Binasa ng babae ang sulat at naisip na si Semi ay wala na sa katinoan, hiniling niya na humingi ito ng $1,000,000 sa halip. Kalaunan, nagulat si Semi nang makita na si Patrice ay nasa kanilang apartment at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa, pumasok si Akim sa apartment at nakita sina Semi at Patricia na magkasama. Bago umalis si Patricia ay nagpaalam ito kay Semi sa tawag na kamahalan. Nagtanong si Prince Akim kung sino siya mismo, kung si Semi ang prinsipe. Tugon ni Semi na siya ang tagapaglingkod. Sunod na araw, nagpaalam si Lisa na pupunta siya sa museum kasama si Akim ngunit hindi pumayag ang kanyang ama. Tinanong siya kung bakit hindi ito pwedeng magpakasal kay Daryl, at ang kanyang sagot ay gusto lamang ng kanyang ama si Daryl dahil ito ay mayaman. Samantala, si Akim ay tinawag ng landlord at hiniling na lumipat sila sa ibang apartment. Sinabi ng landlord na pwede nilang kunin ang kanyang mismong apartment, at siya naman ang titira dito. Nang si Akim ay umalis para makipagkita kay Lisa, biglang dumating si King Jaffe kasama ang mga gwardya. Pumasok ang hari sa gusali kung saan nakatira sina Semi at Akim, at kumatok sa pintuan ng landlord. Nang pumasok ang hari at tinatanong kung nasaan ang kanyang anak, nakita niya ang larawan na may nakasulat na Employee of the Month. Tugon ng landlord na sila ay nakatira sa ibaba. Nang si King Jaffe ay kumatok sa kanilang pintuan, biglang napasigaw si Semi nang makita ang hari at sinarado ang pinto. Muli niya itong binuksan at sinabi ng hari kay Semi na mapaparusahan siya dahil pinabayaan nito ang prinsipe na magtrabaho. Makukulong siya sa kanilang royal suite sa Waldorf Astoria, at papaliguan ng maigi sa pamamagitan ng mga babaeng ito. Si Semi ay biglang natuwa imbes na malungkot. Sa museum, nakita ni Akim ang kanyang sarili kaya naman ay agad na hinalikan si Lisa para gambalain habang sinasabi na kailangan nilang umalis. Sa McDowell's, si King Jaffe ay dumating at sinabing hinahanap niya si Akim. Tugon ni Cleo na lumabas sila kasama ang kanyang kaibig-ibig na anak na si Lisa. Nag-iwan sila ng pera para sa mga problemang naidulot ni Akim. Nakita ni Cleo ang mukha ni Akim sa pera na kanyang natanggap kaya naman ay agad na nagustuhan nito si Akim. Nang sina Lisa at Akim ay dumating sa apartment ng huli at nakita ang mga nakakalat na bulaklak sa sahig, sinabi ni Akim na dapat ay umuwi na lang sila sa kanya. Sila ay dumating sa bahay ni Lisa at si Cleo ay mas lalong natuwa na ang dalawa ay nagkakasundo. Agad na tinawagan ni Cleo si King Jaffe para ipaalam na ang dalawa ay naroon. Kalaunan, may kumatok sa pinto at nang binuksan ni Cleo ay si Daryl. Agad na sinigawan ang lalaki at sinasabing hindi na ito gusto ni Lisa, at pagkatapos ay binalibag ang pinto sa mukha. Habang si Cleo ay kumukuha ng merienda, sinabi ni Akim kay Lisa na magpapaliwanag siya mamaya, kailangan niya munang umalis para ayusin ang ilang bagay. Pagbalik naman ni Cleo at nakitang si Akim ay wala doon, nagtanong si Lisa kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Cleo na sa pagkakataong ito ay nakuha niya ang jackpot dahil si Akim ay napakayaman at may sarili pa nga itong pera. Si Akim ay umalis upang makipagkita kay Semi at sinasabing kailangan niya ito. Balik sa bahay ng McDowell's, higit sa masaya si Cleo na makita ang mga maharlika. Hinihiling ng hari na kausapin si Lisa. Sa silid ng dalaga, ipinaliwanag ng hari na si Akim ay mayroon ng asawa at babalik na sa kaharian ng Zamunda. Kaya naman ay nalungkot si Lisa at nag-walk out, sinasabi na kailangan niyang lumanghap ng sariwang hangin. Nagtanong si Cleo kung ano ang nangyari,
At sinabi ng hari na hindi interesado si Akim sa ilang mga mababang estado ng babae mula sa Queens. Ikinagalit ito ni Cleo, at ang reyna ay nagtanong kung bakit naman hindi magiging interesado si Akim sa kanya. Pagkatapos ay sinasabi ng hari na babayaran niya ito. Inilabas ang tseke para sa ₱2 milyong. Tugon ni Cleo na walang sino man ang makakabili sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay hiniling ng reyna sa hari na humingi ng tawad kay Cleo ngunit tumanggi ang hari. Ilang sandali pa ay dumating sina Semi at Akim kung saan si Patrice ay nagtanong kung tungkol saan ang kanilang pinagsisigawan. Nang makita ang reyna na niyayakap si Akim, si Patrice ay naguguluhan dahil akala niya ay si Semi ang prinsipe. Sumigaw siya sa kanyang kabiguan kung bakit lagi na lang si Lisa ang nakakakuha ng mga magagandang bagay. Tinanong ni Akim kung nasaan si Lisa, at tinanong naman siya ng kanyang inang reyna kung totoong may pakialam siya sa dalaga. Tugon ng prinsipe na mahal niya si Lisa. Tila nasiyahan ang kanyang inang reyna at sinabing si Lisa ay tumakbo palabas. Sinabi rin ng inang reyna na kailangang sundan niya ito. Ipinagbawal ng hari na gawin ito ni Akim ngunit sinabi ng reyna na ang kanilang anak ay umiibig. Sinusundan ni Akim si Lisa sa subway at nagawa niya ito sa tamang oras. Sinabi ni Lisa na hindi niya ito gusto at ang kanyang mga regalo. Patuloy na sinundan ito ni Akim sa loob ng tren at sinasabing mahal niya ang dalaga, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Lisa. Sinasabing mayroon na siyang mapapangasawa sa Zamunda at siya ay nagsinungaling tungkol sa pagiging mayaman. Ipinaliwanag ni Akim na pumunta siya sa Amerika para hanapin ang kanyang mapapangasawa. Gusto niya na totoong mamahalin siya nito kung sino siya, at hindi para sa kanyang pera. Unti-unting nauunawaan ni Lisa ang kanyang katayuan. Hiniling ni Akim kay Lisa na pakasalan siya, at ang mga tao sa tren ay sinasabi sa dalaga na yes. Halos maluha na ang dalaga ngunit ang kanyang naging tugon ay hindi niya ito magagawa at sa halip ay tumakbo palayo. Kalaunan, nang pauwi na ang magkaibigan sa Zamunda, sinabi ni Semi na kahit papaano ay natutunan nilang gumawa ng French fries. Sa sasakyan pauwi, ang hari at reyna ay may seryosong talakayan. Sinasabi ng reyna sa hari na ang kanilang tradisyon sa sapilitang pag-aasawa ay isang hangal na tradisyon. Siya naman ang hari kaya may kakayahan itong baguhin ang tradisyon. Dumating ang kasalan, at ang mapapangasawa ng prinsipe ay naglalakad sa pasilyo. Si Prince Akim ay nalulungkot dahil ang kanyang mapapangasawa ay hindi ang babae na kanyang minahal, subalit handa na siya para gawin ang kanyang katungkulan. Ngunit siya ay labis na nakaramdam ng kasiyahan nang nasilayan ang mukha ni Lisa. Ang dalawa ay naghalikan matapos ang proseso ng kasalan. Ang mga tao sa paligid ay labis na masaya para sa bagong kasal. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!